Ayan. Ready na po si Miss Tayamora. How about the others? There you go. Okay, so that means you're all set and ready. Let's begin this session. So at the end of the lesson, you are all expected to, number 1, discuss the local materials in creating art. Number 2, identify the materials used by different artists. So mamaya medyo meron tayong activity kung saan you will be identifying the materials used by the different artists na nag-exist sa atin sa kasalukuyan. And lastly, recognize local materials found in your community that can be used in creating arts. Exciting ito kasi dito papasok yung tinatawag nating localization, mga anak. Because sabi nga, di ba, love your own. At dahil we love our own, kikilalanin natin ano ba ang mga local materials na pwede nating mapakinabangan at nakikita o nag-exist na sa sarili nating community or locality, which is Taytay, Rizal. So sa tatlong pong ito po ang tatakbuhin ng ating pong short discussion for this afternoon. Kaya kapit lang po mga estudyante ko. Okay, so before tayo mag-proceed sa ating pong discussion today, let's have a short activity. This activity is compare and contrast. As you can see on the screen right now, my dear students, we have here 2 different pictures of houses. So we have the first one, the Bahay Kubo, and the other one is the Ivatan Coral House, or also known as the stone houses. Okay? All you have to do, my dear students, is to compare and contrast them according to their characteristics, to their looks. Ayan. Wait lang So, mamaya ko na hihingiin yung inyong mga idea. Titigan, pakatitigan, at pakaobserbahan nyo lang po muna sila. Okay, go ahead, Hero. Pwede ka na pong mag-charge ng phone mo. Okay, so we have there Bahay Kubo and we have the Ivatan Coral House. So next, let's proceed to the next one. Next slide. We have on the other side naman, this time, we have added additional house. Okay, and that is the modern house. So kanina dalawa lang, ngayon tatlo na. Now, let's go to the guide questions. First question, what have you observed from the pictures of the houses in terms of the local materials used? Sige nga, using our chat box, pakisend po ang inyong sagot. Okay, ano po mga na-observe nyo in terms of the local materials used in building the house? Okay, let's see on the chat box. Or maybe you're still typing your answers. Okay? So dito, sabi ni Miss Tayamora, they use corals po. And sa iba naman, they use palay. O sige, parang palay. Sabi ni Mr. Henrik, iba-iba po yung mga gamit na materials. Okay. Si Maxine, sabi niya, first pick, wood po ang ginamit. Second, rocks. Sa third naman, combination ng metal and rocks. Okay, ganda na mga observations Hold it. Hold it. Now, let's go to the second question. What do you think did the homeowners consider when they decided to use the local materials in building their houses? Halimbawa, kayo po, yung may-ari ng bahay. Ano ba ang i-consider mo sa pagpapatayo ng bahay? Sige nga, try kong tawagin Please turn on your microphone. Mr. Bariga. Okay, kunyari ikaw po yung owner ng bahay. Ano ba ang i-consider mo sa pagpili ng local materials? Local po, ma'am? Halimbawa, ikaw yung may-ari anak ng isang bahay. Sa tatlong yun, yung tatlong bahay na yun. Ano yung mga kino-consider mo sa paggawa o sa pagpili
ng local material sa pagtayo ng bahay mo? Halimbawa lang. Mamimili po ako sa tatlo, ma'am? Yes, go ahead. Sa una kasi ano yun, ma'am eh. Parang lumang ano siya na yun yung lumang bahay na tinagawa lang sa ano, kahoy saka mga Nipa. dahon ng palay o parang ganun. The second one? Yung sa pangalawa parang nag-evolve siya ng konti. Yung mga dingding niya parang naging ano, ay mga bubong niya pa. Ay, dingding. Naging ano, parang pinagpatong-patong na bato. Correct. And the third one? Pangatlo naman, parang sobrang nag-evolve na siya, nahaluan ng mga ano, mga semento, mga bakal. Parang naging matibay na. Okay. So, speaking of that observation, my dear Bariga, kunwari ikaw ay magpapatayo ng bahay, anong isa sa alang-alang mo sa pagpapatayo ng bahay? Yung pangatlo, ma'am. Okay, bakit? Kasi sa panahon yun, ma'am, ano eh, panay bagyo na eh. Kaya mas maganda pagpapatibay. So, ibig sabihin, you will consider the durability and security. Okay, sige, correct. O, bigyan naman natin ng virtual clap po si Tires Bariga sa ating pong chat box. Okay. How about you? Kunyari, ikaw yung pipili ng mga materials, no? Miss Arabella Avila, please turn on your microphone, anak. If you will be choosing, no, anong consider mo sa pagpili? Dapat po, concrete po, tsaka matibay yung mga materials po na gagamitin sa paggawa ng bahay po. Correct! Wow! Also, bigyan din naman natin ng virtual clap, no? Sabi nga ng classmate nyo, good job, good answer. Si Miss Arabella. All of your answers are correct, my dear student, no? Tama na we consider the durability, the security. Sabi ni Miss Arabella kanina, ma'am, dapat po complete, no, and available, in other sense, no, available yung mga materials para sa pagpapagawa ng bahay. Those are all correct. Remember, every time that we do something, we always make sure that the things that we need are all complete. And maybe that is the reason why the homeowners of the houses that I presented to you earlier, no, ay magkakaiba ng mga materials na ginamit sa pagpapatayo ng bahay nila. Pwedeng kasing dahil sa number one, that is the available materials in their locality, in their community. Diba? Isipin mo kung halimbawa nakatira siya sa palayan. Okay? Di ba mainit sa palayan? Siyempre, ang pipiliin mong material sa pagpapagawa ng bahay ay yung hindi ka makakaramdam din ng init kapag nasa loob ka ng bahay. That's the time gagamit ka ng pawid, ng nipa, okay? And ng mga materials sa very light lang. Okay? Now, bakit kaya stone houses naman or stone or coral reefs naman ang ginamit doon sa pangalawang picture, yung Ivatan Coral House? Because as we all know, saan ba natin nakikita yung mga bahay na ito, yung nasa pangalawang picture, yung Ivatan Coral House. Nung kayo grade 7, diniscuss sa inyo to. Saan? Malapit sa dagat. Okay, correct. Tabing dagat. Specifically, saang parte ng Pilipinas? Itong mga Ivatan House na to. Taga saan ba yung mga taga Ivatan? Correct, Mr. Bariga, Batanes. Diba? Batanes, as we all know, in the Northeast, located in the northern part of the Philippines, sila po ay highway ng mga bagyo. Diba, sabi kanina ni classmate nyo, no? Ma'am, kasi po, i-consider ko pa, lagi pong bumabagyo ngayon. Diba? Kailangan matibay yung bahay ko. And sabi pa ng isang classmate nyo, tabing dagat po kasi yung location ng bahay. Correct. Okay? So, yun yung available na material sa locality ng Batanes. Dahil lagi silang binabagyo, yung mga
coral reefs o itong mga stones na ito ay ibinubuga o iniluluwa ng dagat na kesa maging useless sila sa shores ng karagatan, kinukolekt nila ito at ito na rin ang ginagamit nila as a local material sa paggawa ng matibay na bahay para kahit bagyuhin sila, hindi sila mawawalan ng shelter na matibay para sa kanila. At pwede rin naman na ang sagot ay yung sa pangatlo, yung sabi ng classmate nyo na si Miss Arabella. Sabi niya, it depends, ma'am, if the materials are complete. Diba? If it's complete and available, o kung available naman ang bakal, kung may available ka namang pondo, then you can do the modern house naman. So, in short mga anak, bottom line, okay, sa bawat ginagawa natin, may it be a product of art, construction, etc., etc., we always consider, diba, materials that are readily available, okay, available in our community, okay? Also, yung factor ng environment sa paligid natin. Also, yung kultura din na meron sa community natin. Okay, check po ba yon? Approve ba yon? Thumbs up po kung naunawaan yon sa ating pong chat box or hindi. At kung may tanong, you can raise your hand po. Ayan. Approve. Okay, kakatuwa. Kapit lang, matatapos na tayo. Sorry. Now, let's go to the next part. Okay. Another activity. We have here the 4 picks, 1 word. I'll be showing you 4 photos in a grid, and all you have to do is to guess the word na common sa 4 na pictures na yon. Ang goal natin dito is to figure out the common word based on the number of blank or spaces and the jumbled letters provided for you. Pero may mga catch siya, may catch dito. Nagsama ako ng ibang mga letters na pwedeng makapagpagulo sa inyong final answer. So all you have to do, pag sinabi kong send your answer sa ating chat box. Let's start. What do you think is the common word being shared on those 4 pics over there? Mamaya na! Mamaya na po. May nag-send na sagot. Send! Okay, send. The word is sculpture. Very good. It's okay, Maxine. Na-excite lang. Okay, so we have there the product of artwork na tawagin natin na sculpture. Sa Pilipinas, no, meron tayong mga magaling na manglililo. Nasaan sila? Anong parte sila ng Pilipinas? Do you know? Here in Calabarzon, 'di ba? Magaling at mahusay sila pagdating sa panglililo. Okay, pwede rin sa Taytay. Yes, kasi may mga paggawa tayo ng hamba dito. Mga kahoy. Angono, are you sure? Angono, naku, lumayo na. So, we have there, correct? Paete, Laguna. Okay? Napakahusay pagdating sa sculpture artworks ang mga kababayan natin na taga Laguna. Yan ang isa sa kanilang pinaka tinatangkilik, no, na kabuhayan sa Paete, Laguna. Mahusay sila sa paggawa ng mga paglilok o ukit. Okay, now, speaking of sculpture, isisend niyo po to sa chat box natin, ha. Local material sa paggamit na o sa paggawa ng sculpture. Send. Of course, the answer is wood. Pero gawin natin medyo hybrid. Okay, gawin natin medyo contemporary, mga anak. Okay? Sa ngayon, hindi na lang sa wood nag-uukit. Saan pa possible? The stone, yes. Clay, more on wood kasi. Sa semento, sa sabon, nung kayo'y nasa junior high, di ba? Ice! Yes! Di ba? May mga carvings tayo and ukit sa buhangin. Makapag-ukit kaya tayo sa buhangin. Okay talaga. Okay, but those are all accepted. The stone, the ice, sometimes fruits and vegetables pa nga di ba? Okay?
stones, rocks, okay? But when we talk about local materials, we are talking about the wood. Okay, that's correct. Next slide, next picture. Sand. The answer is music. Correct. Ayan, music is the correct answer. Oh, ngayon, local materials. Kasi yung gamit nila ngayon, hindi na local materials yan eh. Pero if we will look into yung parang mga early year times of music, ano pa yung mga local materials na ginagamit nila? O anong local material? Sige nga po. Wood. Okay. Wood as musical instruments. Correct, di ba? Sometimes wood or sometimes bamboo. Okay? Wood and strings. Yes, napakahusay. Next pictures. Galing. This one. Sand. Correct answer is galing. Paint. Okay, paint. Hindi pwedeng painting kasi walang letter G, no? Okay, paints or painter is accepted. Okay, so local material. When we talk about local materials, sige, anong mga pwedeng available materials for paintings or paint? Paintbrush, wood, paper. Correct. Sige, let's go to the next one. Last na to. Sand. Okay, dance is the correct answer. Okay, here, no, siguro local materials natin ay mga clothes nila. Okay? So, yung mga clothes na likhang Pinoy, locally made. Okay? So, pwedeng-pwede. All right. Now, from those pictures, from the 4 answers and group of pictures above or yung presented to you earlier, arrange the jumbled letters below to create a group of words to describe our topic for lesson number 2. Okay, what is the answer? Kindly send to our chat box. Sige nga. Correct. O, di ba? Ang bilis. Materials used in art. Okay. So, these are the materials that can be used in creating arts and crafts. But for our lesson po, ang bibilis. O, di ba? Ang bibilis daw ng classmates niya. O, laban na mabilis na recitation. Talaga yan, mga anak, no? Okay. So, these are the various local materials in the Philippines, no? Found in the Philippines, our very own local materials, mga anak, na pwede natin gamitin sa paggawa ng iba't ibang arts and crafts. Okay? So, kung ready na, thumbs up po sa chat box. Kung ready na. There you go. Ayan. Let's have first. Okay, mga anak, 6 lang po ito. So, kapit lang po kayo. So, these are the 6 local materials found in the Philippines na ginagamit, no? At sometimes na, no, nakikita nyo na or meron na kayo nito sa inyong mga bahay, okay? The first one is the abaca. Abaca belongs to a banana family. I'm not saying na ito po ay mismo galing sa puno ng banana. So when we talk about abaca, may nakabukas na microphone, mga anak. Ay, yung kay Alexis, ayan. Okay lang yan, anak. So when we talk about abaca, we are talking about a tree na galing din sa pamilya ng saging. So that fibers, no, yung fibers lang po nun, yung pinaka-last natural luster fibers lang po ang kinukuha galing sa stalks ng abaca or banana tree. Okay? I'm not saying na ito yung specific na banana na yung kinakain nating saging, no?
So from the stalk, kinukuha nila yung pinaka-fiber or hibla. Itong mga hibla na ito po ay, kung titignan mo, ito po ay pure white and ivory and sometimes dark brown po ito. Yung mga hibla po ito, kinokolek po ito, dinadry po ito, at dinadaan po ito sa proseso ng paglilinis, pag-iipon-ipon. Very flexible po ang abaka. Kaya naman po, kung makikita niyo yung mga products na yan na nasa screen nyo ngayon, sikat po ang abaka. Actually, isa ang abaka sa pinagkukunan natin ng mga local material na pang-export na products o yung mga products na inilalabas natin sa ibang bansa. So si abaka din, ang isa sa material na ginagamit, si abaka mismo ang material na ginagamit sa paggawa ng mga rope o lubid. Ganyang katibay po pag ang local material na gagamitin mo ay ang abaka. Okay? So we have there the first one, abaka. Okay? Next. Okay, ang daming sagot dito, oh. Okay, sabi ni Tyres, okay, Tyres, i-share mo naman yung iyong knowledge about the abaka, no? Kasi baka isipin ng ilan na we are talking about the banana tree. No, it's not. Ano nga yun, Tyres? Yes, please. Ano ma'am, maliit po siya na puno ng saging, maliit lang. Hindi masyadong Okay. Nawala si Tyres. But anyway, okay, correct. Kesa sa... Yes, at tama ka doon, na ginagamit talaga, ang kinukuha talaga niya doon ay yung mga balat ng stalks niya. Okay, out of the balat, kukunin talaga yung pinakahibla, yung mga fibers noon. Okay? At yun po ang ginagamit sa pagpo-produce ng mga ng mga products na nakikita nyo dyan sa screen. And sometimes, no, sinusok yung mga collected fibers sa iba't ibang mga colorful inks or yung mga tinatawag nating paints para magkaroon siya ng ibang kulay. So, hindi po original na pink po siya, hindi po. Okay? So, let's continue. The next one is the bamboo. Okay? Bamboo, common na po ito dito sa Pilipinas. May paniniwala pa nga na ang unang nagtanim ng bamboo sa Pilipinas ay mga Indiano. Okay, may mga claims na ang bamboo daw po ay puno. May iba naman po na ang claims nila ay grass or plants. Okay? So kahit ano pa po ang claims niyan, what we are talking about here is the local material itself. Yung wood po ng bamboo ay nagagamit natin sa iba't ibang uri ng construction. It can be via furnitures, paggawa ng bahay, sahig, etc. etc. Pwede rin po siya, no? Yung pinaka-fibers po niya, ginagamit din po as textile or tela. Okay? Siyempre, lahat naman ng tela nagsisimula sa sinulid. Now, yung pinaka-fibers niya, pag-collect, ginagawang sinulid at binubuong bamboo textile o tela na gawa o yari sa bamboo. Okay? Pwede rin po siyang musical instrument at marami pa pong iba. Okay? So, bamboo. Yan po ang pangalawa. Next, we have the buri. Okay? Alam niyo ba yung niyog? Okay? Kapamilya po siya ng niyog. Okay? Pero hindi po siya namumunga na parang niyog, no? Na may bao, na may juice, no? Yung buri po, mataas din po siyang puno. Pero yung mga dahon niya ay parang mga dahon ng niyog. So, buri are extracted from matured leaves of buri palm. Yung kanya pong mga dahon na nag-mature na atag dito ay malago na, okay, ito po yung kinokolekta. At ito pong mga dahon na to ay nilalala, wini-weave in English. Okay? So, once na-weave po sila, ito na po ang kanyang mga byproducts. Okay? Buri. Mas malambot po kasi ang tinutukoy natin dito ay yung pinakadahon niya.
Okay, so pag may nakita kayo na may kulay, alam nyo na, inisprayan or ibinabad sa pintura o sa ink or sa kahit anong paint po. Okay, so pangatlong buri. Pang-apat, let's go to the fourth one, the capis shells. Okay, so capis shells, alam naman po natin, pag sinabi nating shells, galing yan sa dagat. Okay, kaya lang, ang kakaiba po kay capis, okay, medyo ano siya, lightweight po siya. So, dahil lightweight po siya, pagka umangat po siya sa tubig, kinokollect po yan, no? Kinokollect po yan ng mga collectors na mga shells na yan, nililinis po. After cleaning po mga anak, after brushing, wala na siyang mga buhangin, okay? Ang ginagawa po ng mga collectors po niyan, pinipress po yan. Okay? Pag pinress po yan mga anak, once na-press na po yung capis shells, okay, capis kasi galing naman po talaga siya sa Visayas, isang province kung tawagin ay capis, no? Marami pong bodies of water sa Visayas at isa nga po doon ay yung isang province nila na capis na nagpo-produce ng maraming capis shells. So, nalinis, nakolekta, pinipress at ginagawang circle. It can be circle, pwedeng square, rectangle, etc. etc. Some, pinipaintingan pa. Diba? Pag napaintingan, pwedeng gawing mga bagay na ito. Very delicate po kasi sabi ko nga sa inyo, yung capis shell, extraordinary siya as compared to other shells kasi mas manipis. So, kailangan mo siya talagang ingatan. Okay? Sige, let's continue with the next one. The rattan. Rattan naman is another local material from another palm family. Sabi ko kanina, pag sinabi nating palm family, yung dahon niya ay yung parang dahon ng niyog. Okay, pero si rattan, mas mababa po siya. Nakatanim sa lupa, mas mababa. Yung mga stems po niya ang kinokolekta, dinadry, at yung mga stems niyan ang ginagamit sa paggawa ng iba't ibang mga products na nakikita nyo sa inyong screen ngayon. Kumpara kay buri, si buri ang gamit sa kanya dahon, dito is stem. Okay? At ang panghuli, hey, patapos na tayo mga anak, kapit lang po, ay ang seashells. Seashells or kung tawagin ay shell. Diba alam naman natin yung mga animal sa ilalim ng dagat, may kakayahan silang mag-create ng shell nila. Kasi yung shell nila, yung bahay nila. So, pag ayaw na nila yung bahay na yun o kaya pag namatay na sila, yung shell na yun maaagos ng tubig dagat. Iibabaw, mapupunta sa shore. Pag napunta sa shore, syempre, i-collect. Kesa naman maging pamparami lang sila sa shore, kinukolek yan at ginagawang iba't ibang ornaments or house decorators. Okay? So ornaments, ibig sabihin, pwede mong gawing accessory sa katawan mo. Okay? Or pwede mong gawing accessory sa bag mo. Okay? Sa basket. Or pwede rin namang pang-display sa bahay. Okay? So again, if we will be summing it up, what are the 6 local, most common to and are always available na local materials po found in the Philippines? Again, what are those? 1 to 6. Sige, i-type nyo na po sa chat box natin. Send. Go. Local materials. Abaka. What else? Abaka, bamboo, seashells, shells, capis. May nawawala. Buri. Okay. Abaka, bamboo, buris, capis, shells, rattan, and seashells. Napakahusay. At dahil dyan, let's have an activity. Okay, eto na, matatapos na tayo. Kapit na lang mga anak. Saktong 2:35 tapos tayo. Okay? Walang BBTO. So we have here the activity matching type lang po. Okay? Send nyo lang po yung sagot niyo pag sinabi kong send. All you have to do
is to match the local materials, okay, which local materials, okay, ang ginamit sa mga artworks na nasa left side of the screen. Okay? Sige, try natin. Una, number 1, what do you think is the local material used in that picture? Send your answer now. Is it buri, shell, bamboo, kapis, abaka, or rattan? Okay. Sorry, napindot po. The correct answer is, you are all correct. Most of you got it correct. The answer is letter E, abaka. Okay. How about the next picture, number 2? What is your answer for number 2? Sand. Kapis, shell. Galing, kapis. Very good. How about this? Number 3. Put the number, and then send. For number 3, send. Rattan is the correct answer. Very good, letter F. Oh, ito, medyo mas malambot. Okay? Number 4. Send. Buri. Okay, excellent answer. Mahusay ha. O, ito, try natin. For sure, wala nang magkakamali dito. About for number 5. Send. Bamboo. Yay! And number 6, correct. Number 6. Ano yun, Francis? Okay, very good. The shell. Okay. So, kung nakikita nyo sa number 6 talaga, okay, it can, baka kasi malito kayo. Obviously, the necklace is made up of shell. Okay, the small shells. And of course, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung kapis, pinipress siya at ginagawang circle. Okay, so that very simple kapis can also serve as an ornament or accessory para sa katawan. Sabi nga ni Mr. Bariga, kapis yung dulo. Tama naman yun. Pero shell ang tamang sagot because yun yung pinaka-highlight natin sa picture. Kaya napakahusay. Bigyan nyo naman yung mga sarili nyo ng virtual claps. Galing. Diba? Napakahusay naman. Okay, and that means handang-handa na kayo sa inyong extended activity. Pero ibibigay ko na lang ito. I-skip na natin ito kasi nasagot nyo na. No? Ayan. Good job. Sending virtual claps for all of you. Napakahusay. Oh. Very active kayo sa chat box. Sana yan. Okay, my dear student, this will just serve as your extended activity since we are lacking, we have the lacking of time na. Okay, so I'll be sending this sa ating pong class, sa ating pong official GC, and I'll give you the instruction ngayon na para hindi na kayo malilito, okay? As I've mentioned earlier, extended activity na to. Okay, ibig sabihin, pag natapos yung gawin yung activity, i-comment nyo na po or isi-send nyo na po sa class of Mrs. Jonalyn M. Obordo ang inyong mga sagot. You will write your answers briefly and concisely sa mga questions na ito. There are 3 questions. Okay? Lahat po ng yan, ang sagot na ilalagay nyo po sa yellow paper and then send your answers sa class of Mrs. Jonalyn M. Obordo. And this is your week 2 written work. Klaro po ba ito? Comment recto po sa chat box kung klaro na ito. Ayan. Okay. Now, let's go to the last part, your performance. Okay? So, kung kanina may written work kayo sa
lesson number 2. Ito naman yung performance ninyo. So this is your performance number 2. And this is very simple, okay? Let me read this for all of you. Collect at least 3 local materials or 3 materials found in your home. Create a work of art which will illustrate how you can help as a member of the community in facing the challenges of the COVID-19 pandemic. Okay? Simple lang. Maghanap ka ng 3 available material sa paligid ng iyong tahanan ngayon. Diyan sa loob ng tahanan dahil bawal lumabas. Okay? Now, think and create a work of art. Ikaw yung artist para magamit mo yung mga artworks na iyon. Okay? Sorry, yung mga materials na iyon. Okay? Ang i-create mo, the challenge is create an artwork na para sa iyo ay makakatulong, no, sa ating komunidad, no, na kumakaharap sa iba't ibang challenges brought by the COVID-19 pandemic. Yan ang challenge. Dapat may sense ang artwork mo, may meaning siya at makakatat siya ng iba in terms of helping the community na nakaharapin ang pandemyang kinakaharap natin ngayon. No? So, your work of art may be a picture of your creation, pwede rin namang collage, etc., etc. Alam nyo na yan, maraming art forms. Marami kayong pwedeng pagpilian. Now, all you have to do is, after doing your work, comment it to a post in a class of Mrs. Jonalyn M. Obordo. Nakalagay dyan, di ba? Comment your meaningful artwork. Sabi rito, dapat daw may sense talaga. I'll be giving you the criteria, the rubrics for your performance number 2. Doon pa rin po sa atin po official group chat. At pati na rin po ang iba pang mga directions para po sa inyong performance number 2. Okay po ba yun? Thumbs up po kung okay po. Thumbs up kung okay na po. Ayan. Thumbs up na po. Alright. May tanong po ba? Pwede pong magtanong. Ako po, ma'am. Yes, anak. Go ahead, Maxine. About po dun sa video. Yes, anak. Pwede po bang pa-voice over? Of course. Okay, that is all allowed. That is accepted. Okay, thank you, Maxine. Okay, what else, mga anak? So, that means, mga anak, oh, yes, Alexis. Yes, anak. Ano po, mamimili po ba dun sa 5 or lahat po hanapan po? Doon sa week 1? Yung sa ano po, sa video presentation po? Lahat, anak. Okay po. Thank you po. Alright. So, in short, my dear students, you have week 1 written works, week 1 performance number 1, week 2 written works, and week 2 performance number 2. All of these will be shared to our official GC, and you may use our second schedule for the asynchronous, no? Yung asynchronous schedule natin for these activities. Ibibigay ko yan sa inyo para hindi kayo mangangarag, para hindi kayo gahol sa oras. Okay po ba yun? Wala na po bang tanong, mga anak? Wala na po ba? Ayan, wala na. So kung wala na pong mga tanong, maraming salamat po sa inyong pag-attend. And have a good day, everyone. I'm just... Have a good day po. Have a good day. I'm just one message away. Let me know kung may mga tanong kayo. Kung hindi ko agad kayo nasasagot na yun sa nagtuturo ako. Or may iba akong trabaho may kinalaman din sa pagtuturo. God bless us all. Goodbye, everyone. Goodbye, ma'am. Keep safe po. Bye. Thank you po. Keep safe all. Thank you so much for attending the class. God bless us all. Paalam. Thank you po.